Sir, naniniwala po ba kayo na kahit mga halang ang kaluluwa ay kaya rin po magbago? Yes, so sabi ng Biblia, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Sa Diyos, walang imposible. Kung sa tao ay imposibleng magbago ang tao, pero sa Diyos walang imposible kasi siya ang creator. Siya ang manlilikha at kapag ang tao ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, sinuko ang kanyang buhay at tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at hari ng kanyang buhay, anuman ang kanyang katauhan, ito'y babaguhin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat ng nakay Kristo, sila'y bagong nilalang na ngayon pawang naging bago. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Sa kamay dagdag ko rin, Brother Henry, di ba? Pati yung mga abusep na nakakausap nyo doon sa Talipaw, di ba nagkaroon din sila ng desire na magbago ang kanilang buhay? Yes, so gusto nilang, actually sabi ng ibang mga abusayap, napakaganda ng gawain nyo. At kung hindi lang kami ganito ang kalalagayan, gusto namin bumaba sa syudad para dumalo sa inyong gawain at kami sumama sa inyo at magpuri sa Panginoon. Yun ang ano ng mga abusayap nung nandun kami. Kasi nung unang mga araw namin, ang mga abusayap talagang napakatapang. Talagang nung unang araw ng pagpunta namin doon, sabi nga ni Commander Robot na sa ginawa ng aming beloved pastor na pagpunta doon para ipangaral ang ebanghelyo dahil yun ang sinabi ng Biblia, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Sa mga kapatid nating Muslim, bawal ang ebanghelyo, bawal ang salita ng Panginoon Jesucristo na i-share mo sa kanila na ang Panginoon Jesucristo siya ang Diyos na nagkatawang tao. Para sa kanila ay isang propeta lang ang Panginoon. Kaya ang sabi nila, sa ginawa ng aming beloved pastor, ang kaparusahan ay kamatayan. Pero ang sabi nga ng aming beloved pastor, hindi kami natatakot sa kamatayan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, kakampi natin, sino magiging laban sa atin? Kaya nung ang mga abusayap ay nagbanta at patagilin ng ating beloved pastor, nung nangangaral ang ating beloved pastor, actually, nung pagpasok pa lang namin doon, yung mga abusayap, yung aming mga relos, yung aming mga personal na gamit, kinukuha na. At talagang kilala naman natin yung mga abusayap, talagang sila'y kumikitil, sila'y namumugot ng tao, ng ulo ng kanilang mga bihag. Pero ang aming beloved pastor hindi natakot. Dahil ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Dahil gusto ng aming beloved pastor na ma-rescue ang mga hostages sa pamagitan ng panalangin, hindi natakot ang aming beloved pastor. Dahil ito yung Great Commission na kahit ang kamatayan, sabi nga ng Biblia, na walang dakilang pag-ibig kaysa dito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Kaya, hindi natakot sa kamatayan ng aming beloved pastor. Kaya nung nangaral ang aming beloved pastor ng gospel, sabi ng mga busayap, tumigil ka. Kapag hindi ka tumigil, patayin ka namin. Sabi ng aming beloved pastor, ang Diyos ang nag-utos sa amin dito, kaya walang makapagpatigil sa amin kundi ang Diyos. Kaya nung sinabi ng mga abusayap, kapag hindi ka pa tumigil dahil nagnganganit na yung mga ngipin ng mga abusayap, dahil sabi ng aming beloved pastor, kaya kami pumunta rito dahil iniibig namin kayo, dahil nais namin kayo ay magkaroon ng kaligtasan, at may ipag-pray ang mga sipadan hostages dahil nice ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Bible na ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sabi ni Isaias, na upang magpapagaling na may makaramdaman, upang magbukas ng mga pintuan, upang magligtas ng mga captives. Kaya nandoon ang misyon ng aming beloved pastor. Hindi natakot na ipangaral ang ebanghelyo na kahit sa mga halang ang mga bituka ng mga abusayap. Kaya nung ang mga abusayap ay nagbanta, sinabi nila, kapag hindi ka tumigil, patayin ka namin. Sabi ng aming beloved pastor, hindi kami natatakot sa kamatayan. Your weapon has become nothing, sabi ng aming beloved pastor. Kaya nung narinig ng mga abusayap, yung mga sandata nyo ay baliwala sa amin, lalong naprovoke ang mga abusayap. So, ang ginawa ng aming beloved pastor, patunayan namin sa inyo na ang Diyos na aming pinapakilala sa inyo ay buhay na Diyos. Kapag binaril nyo kami, mamatay kami, patay ang Diyos na ipinapangaral namin. Pero kung kami barilin nyo at kami buhay, buhay ang Diyos namin. Sabi ng aming beloved pastor, sige, barilin nyo kami. Kaya yung mga abusayap, hindi nagdalawang isip, ikinasa nila yung kanilang mga Armalites at
kinalabit nila, yung mga firing pins ay talagang tumatama sa slugs ng bala. Siguro ikaw Chandra, nagpa-firings ka. Imposible na hindi puputok, lalo na kung kondisyon ng baril mo. Ilang daang Abu Sayyaf nakapalibot sa amin, sa aming beloved pastor. That time ako ay kumukuha ng footage ako, ang cameraman nung time na yon, talagang kitang-kita ko ang kung ano ang senaryo, ano ang pangyayari. Kaya nung sinabi ng ating beloved pastor, sige, barilin nyo kami. Hindi nagdalawang isip ang mga Abu Sayyaf, kinalabit nila yung kanilang mga Armalites. Nung pinapaputok nila, hindi pumuputok, pero sa taas pumuputok yung kanilang mga baril. Nung pumuputok sa taas, ibaril na naman sa ating beloved pastor, ang himala ng Malapinon, hindi pumuputok yung kanilang baril. Nagtataka sila, ipinapagpag nila yung kanilang mga Armalites dahil akala nila nag-stack up lang, pero pag ipaputok nila sa taas, pumuputok. Hallelujah. Yung isang Abu Sayyaf, dahil hindi pumuputok yung kanilang mga baril, binunot niya yung kanyang itak para pugutan ng ulo yung kasama namin dahil ang beloved pastor nakatayo, hinaharap yung mga Abu Sayyaf, kami, yung mga kasama namin nakaluhod, ako kumukuha ng camera. At nung pugutan ng ulo ng Abu Sayyaf yung kasama namin, nirebuke ng aming beloved pastor, be frozen in Jesus' name. Nanigas yung Abu Sayyaf, hindi nakakilos yung Abu Sayyaf. At nung yung isang Abu Sayyaf, ang kanyang sandata ay 50 caliber, iniload niya yung kanyang bala na nakapulupot sa kanyang katawan. Nung iniload niya, ikinasa niya, nung paputokin niya, hindi pumuputok. Bakit? Dahil ang sabi ng Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Nagaganap yung sinabi ng banal na kasulatan, ang sabi nga ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya ito pong mga himala dito sa Jesus Miracle Crusade, nung nagpunta ang aming beloved pastor dun sa Talipaw, Hulusulu, talagang masasabi natin ito, this is the greatest miracle in our time, na talagang imposible na kami ay makababa ng buhay, pero ito ngayon, ini-interview nyo, kinakausap nyo, na patunay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan at buhay. Amen. Ano pa po ang naalala niyong kwento ng himala sa mga kaanib niyo po? Doon sa Talipaw? Opo. Sabi nga ng maraming tao, imposible na kami makakababa ng buhay. Just imagine, nung araw pa lang na yon, nung unang araw pa lang na yon, nung kami ay pinagbabaril ng mga Abu Sayyaf, kung patay ang Diyos at hindi totoo ang Diyos na aming pinaglilingkuran, nung time pa lang na yon ay kami patay na. Pero umabot kami ng 3 months and 2 days doon sa Talipaw, Sulu. At nakita ko yung mga dakilang himala ng ating mahal na Pinoy. Dahil kinabukasan nagbalik yung mga Abu Sayyaf, yung mga Abu Sayyaf na galing sa ibang grupo, galing sa ibang kampo, nagdagsaan doon sa kampo na yon, doon sa Talipaw, doon sa Sulu. At nung nabalitaan ng ibang mga Abu Sayyaf, nagpuntahan sila, nagalit sa aming beloved pastor dahil akala nila kami mga intelligence padala ng ng government. Kaya nung araw na yon, kinapkapan kami, kinuha yung aming mga relos, lahat ng aming mga patibutones, inaano nila dahil baka akala nila may mga microchip para sila may GPS para matunto ng kampo ng Abu Sayyaf. Pero wala silang nakita. At nung time na yon, nung ikalawang araw, around 4 a.m. ng madaling araw, nagdatingan yung mga Abu Sayyaf at nagalit sa aming beloved pastor. Nung pagbangon ng aming beloved pastor, pinaputukan ng 45 caliber na siguro ang layo ng Abu Sayyaf na bumabaril sa aming beloved pastor ay mga 3 meters away. Pero nung pinaputok niya, pumuputok yung kanyang baril, pero ang himala ng ating mahal na Pinoy, hindi lumalabas yung apoy, yung bala, pumuputok, pero hindi tinatablan ng bala. Kasi yun yung pangako ng ating mahal na Pinoy. Right. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kaya wala ni katiting na takot, hindi natakot ang aming beloved pastor. At talagang nung mga time na yon, yung mga Abu Sayyaf talagang araw-araw binabantayan kami. May time na gabi ilawan yung aming mga mukha habang kami nakahiga. Itutok yung mga Armalites sa sentido namin, sa noon namin, na talagang ganun yung kanilang pagbabantay sa amin dahil akala nila kami mga padala ng government. Pero talagang nakita ng mga Abu Sayyaf na sincero ang aming beloved pastor. May time nga na ang aming beloved pastor na nung sinabihan ng mga Abu Sayyaf, ang sabi nga ng mga Abu Sayyaf, wag kaming bigyan ng pagkain dahil alam nila ang aming beloved pastor ay nagpapasting.
nag-aayuno. Ang sabi, pero hindi sila man naniniwala na yung continuous fasting, dahil ang mga kapatid nating Muslim, nagpa-fasting din sila, pero sa gabi kumakain sila. Pero ang aming beloved pastor for how many years? Since 1975, nag-aayuno ang aming beloved pastor, Right. 40 days, 93 days, 82 days. Yan ang naging buhay ng aming beloved pastor. Kaya hindi sila maniwala na mabubuhay kami. Kaya sabi ni Commander Robot, huwag silang bigyan ng pagkain ng 8 araw. Tignan natin kung hindi sila mamatay. Pero alam mo, pagbalik ni Commander Robot, ng ika-8 araw, na nagtaka siya, skinny kami pero buhay kami. Doon na nagbago yung ano ni Commander Robot. Doon siya nahipon na talagang sabi niya, totoo talaga ang Diyos ni Evangelist Almeida. Kaya sumulat siya ng press release, sabi niya, anytime now, makalaya ang mga sipadan hostages dahil sa prayer and fasting ni Evangelist Almeida at ng kanyang grupo. Yun yung mga himala na saksihan namin doon sa Talipaw, Sulu.